Unang-una, alam ko na violation yung ginawa nitong nila Levy Baligod at yung mga 18 na ex-soldiers. Violation niya ng Article 17 ng Rome Statute. Obstruction of justice ang pwedeng ikaso sa kanila, at nagsalita na yung deputy prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levy Baligod. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses. Dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Ito, liliwanagin ko lang. Yung sinasabi ng mga ex-soldiers na nagbantay daw sila doon sa ICC nung nandirito, kahit aminin ko na yung ilan sa kanila ay totoo ngang nagbantay, wala pong kasalanan doon. Hindi po krimen yun. Hindi bawal yun. Kasi ang ginawa nila, kung totoo ngang yung iba sa kanila ay nagbantay dito sa mga ICC no nandirito, kaya nila pinupuno ng detalye. Kaya marami nakukumbinse na, uy, totoo yung sinasabi nito sa ganitong larangan, therefore totoo rin yung $2 million. Hindi po. Ito, kahit aminin ko na, sige, totoong nagsundo sila, naghatid sila, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, pero hindi ibig sabihin nun na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. So, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC. Di ba? Yung sinasabi nilang $2 million, buwan ng talent fee lang ni ni Kaufman. Bariyang-barya sa kanila yan. So it doesn't make sense, pero kailangan nilang gibain yung reputasyon ng ICC. Kasama sila dun sa nag-circulate nitong kasinungalingan na to. So alam mong ito talagang it's a conspiracy. Hindi ito random na pangyayari. Pinagplanuhan nila to. Kasi isipin nyo, last year pa natin pinag-uusapan yung mga mali-maleta na yan. Si Gotesa lumabas na, bakit hindi sila sumabay doon? Di ba? Kung talaga meron silang sasabihin na totoo, dapat sumabay kayo doon. Kung talaga matatapang kayo, ba't di nyo ginawa yun? Ganun lang kasimple yun. Last year, ni Ugong, ni Chismis, walang lumalabas tungkol sa mga mali-maleta tungkol sa ICC. Tapos ngayon, como timely, nilabas nila to sa kasagsagan ng confirmation of charges hearing, biglang meron ng ganyan. So, very malicious. Kaya yun ngayon ang basis natin for this case.